Ang salitang Adbyento ay nanggaling sa Latin na adventus, ibig sabihin, ang pagdating. Sa aklat ng misal na nakasaad ang salitang panahon ng pagdating. Ang panahon ng pagdating ay gumugunita una sa panahon ng paghahanda natin sa muling pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng mundo. Ang ikalawang bahagi ay ang paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ni Jesus. Ang korona ng Adbyento ay gawa sa dahon na nagtatagal na nalalagyan ng 4 na kandila, kulay ube at kulay rosas. Ang koronang bilog ay sumasagisag sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang 4 na kandila ay sumasagisag sa 4 na linggo ng paghahanda ng pagdating. Ang unang linggo ay sinisindihan ang unang ube ng kandila. Sa ikalawang linggo ay kulay ube at ikatlong linggo ay kulay rosas. Ang ika-4 na linggo ay kulay ube. Sa katunayan, ang Advent Wreath ay seremonya ng pambahay na kung saan tuwing gabi ang buong mag-anak bago maghapunan ay nagtitipon sa paligid ng koronang iyan at kasabay ng pananalangin at pagninilay sa salita ng Diyos ay sinisindihan nila ang bilang ng mga kandila sa loob ng Adbyento. Ito'y napakagandang katekesis sa mga bata dahil nakikita nila habang dumadami ang sindi ng kandila sa korona ay lalong lumalapit ang pagdating ng Pasko. Nagiging malinaw na reminder sa mga bata ang paglalakbay ng kasaysayan patungo sa pagsilang ni Kristo. The different coming of Jesus that we commemorate during Advent. Una, ay ang pagdating niya sa kasaysayan noong siya ay nagkatawang tao at isinilang ng mahal na Birheng Maria. Pangalawa ay pagdating niya kung saan nagtitipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ako ay naroon sa piling nila. Siya ay dumarating kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, lalo na sa banal na liturhiya. At siya rin ay dumarating sa mga sakramento, lalo na sa sakramento ng Eucharistia, na kung saan ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. Ang pangatlong pagdating ay ang pagdating niya sa wakas ng panahon, na kung saan muli siyang babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na tao. Ang Adbyento at Kwaresma. Ang Adbyento at Kwaresma ay parehong panahon ng paghahanda. Ang Adbyento ay panahon ng paghahanda ng sarili sa Pasko ng Pagsilang. At ang Kwaresma naman ay panahon ng paghahanda ng sarili sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pareho silang paghahanda at ito ay panahon ng pagsisisi. Ang Adbyento ay masayang paghihintay samantalang ang Kwaresma ay pagtitikan ng puso at kalooban upang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo na magpanibago ng ating mga pangako sa binyag pagdating ng linggo ng pagkabuhay. Ang personal preparation for this season of Advent ay pakinggan natin si San Pablo na nagsasabi na kailangang manatili tayong gising, hindi lasing. Be sober and alert because you do not know when He is coming. Kailangan gising na gising dahil anumang araw, anumang oras, maaring dumating ang ating Panginoon. Paano tayo dapat maghanda? Una, sa pamamagitan ng pagkukumpisal at pagbabalik loob sa Panginoon. Sabi ni San Juan Bautista, magsisi kayo sapagkat siya ay dumarating. Ipaghanda ninyo siya ng kanyang daraanan. Pangalawa, ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay ginagawa sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay ng salita ng Diyos dahil yun talaga ang katuturan ng Advent. Ang mga gabi ng Advent ay kailangang ginugugol natin, hindi sa pamamagitan ng pagpupunta sa mga tiyangge, pagpupunta sa mga mall, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pananalangin at pagninilay. Dahil yun talaga ang katuturan ng Advent, yung paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng mga dalaga na naghintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, gayon din naman sa pamamagitan ng pananalangin at pagninilay ng salita ng Diyos. Ginugugol natin ang ating mga gabi sa pag-aantay sa pagsikat ng araw ng may katuturan.
ginugugol natin ang ating mga gabi sa pag-aantay sa pagsikat ng araw ng katarungan. At ang araw ng katarungan na iyon ay walang iba kundi si Jesus.